Ayan, good morning mga papa. Mayroon na lang tayong i-share. I-share natin itong Barako version 2. Madalas nagkakaroon ng problema, no? I-share ko para magkaroon po kayong ideya sa mga nagmumotor, may-ari ng mga Barako tulad nito. Mga bagong model, lalo na ang FI. I-share ko sa inyo paano mag-maintenance at kailangan nyo talagang i-maintenance. Dito mga paps, ang history nitong motor na ito, araw-araw ginagamit, talagang araw-araw ito, walang palya to. Barako version 2 po ito mga paps, in-overhaul. Ang naging problema nito mga paps, biniyak talaga makina nito kasi nga po mga paps, ang naging problema itong connecting rod, itong sigunyal, itong sigunyal shaft, magneto shaft, kinakapitan ng bearing, nagkaroon ng problema, ano, nagkaroon tama, lumuwag yung bearing na 6328. Ang bearing po niyan mga pap, 6328. Papakita ko sa inyo, no. Ayan mga paps, ang naging bearing niyan, ano. Ang bearing na ito umalog dito. Dito yun. Ito, yan. Yan sa loob na yan. Sa loob nito ang umalog. Ang umalog po diyan yung shaft, magneto shaft, sigunyal shaft, ang umalog. Ngayon ang ginawa dyan mga pap, kasi tulad nito nagkatama, makikita mo naman na ayun, nagkaroon na ng lapat, kumbaga lumuwag na yan mga paps, no. At naging problema talaga dyan, kumbaga kumunti ang langis, ano. Naubusan ito ng langis konting-konti lang. Kwento ng may-ari mga paps, sabi pinagawa sa iba, nabaliktad daw yung filter. Ngayon, isi-share ko sa inyo paano pag-set ng filter. Ngayon, isi-share ko sa inyo para ma-maintenance niyo ang mga ganitong motor, kasi ito mga paps, Barako, medyo masila na po. Kasi ang Barako mga pap, ang cam, ang dulo sa kabila niyan, ito sa bungad dito sa may timing sprocket, may bearing yan, napakalaki ang bearing niya, ang bearing niya 6005, ano po, 6005 bearing yan. Sa kabila po kasi dito sa kabila, yan dito, yan sa kinakapitan na yan, wala na pong bearing, halos nakatukod lang po dyan yung dulo ng cam, no, yung maliit na dulo, no. Wala na, ang iba po kino-convert dyan, pwede nyo na i-convert. Ang problema lang po sa amin, pinakuhan ko yung mga kasama ko, tinatanggihan daw, magkakaroon daw ng damage. Sabi raw yung mga version 1, unang version na version 2 ang kaya. Di natin alam, ano, baka tinatamad lang sila or talagang hindi kaya nung kaya nag-iingat nga kasi nga po ang isang buo raw nitong head ay na umaabot ng 10,000 o 14,000 ang isang head nito, version 2 o version 1 naman yan, kasi mahal po talaga ang Kawasaki, no. Ano ang dapat yung gagawin dito mga paps, ano, para maalagaan lang ang motor? Unang-una, change oil, ano, langis. Dapat ang langis dito, hindi po 1 liter, ano, hindi po 1 liter, kundi gawin nyo po 1.4, pwede na yan, ito kasi 1.2, gawin ng 1.4 kasi mga pap, napakalaki naman ang makina niya, no. Yan, sobrang laki niya, no. Kaya yung 1 litro kakainin lang mga paps, kakainin lang yan, lalamunin lang po, ano, ang 1 litro, no, sa sobrang laki ng makina nito, malapad. Kaya mas maganda po 1.4. Lataasan nyo 1.5, pwede yan mga paps, no, para mas marami ang langis na nasa loob, para mag-circulate. Dito po kasi nag-uumpisa yan mga pap, yung ayan,
Ayan, tulad nito, ito. Ayan. Yan, diyan nag-uumpisa. Dito mga paps, sisiguraduhin nyo mga paps. Pag ito wala nang dumadaloy, yan, wala nang dumadaloy diyan na langis. Dadaan dito sa banjo. Ayan yung banjo. Ayan po kasi pag marumi na yung langis niyan, puro carbon or mga lining, magbabara yan, hindi na makakaakyat maigi sa taas. Dito po yung dumadaloy mga paps, ano. Ang system nito, ayan, tingnan nyo, ganyan po ang style niya, no, yung banjo line. Ito ang line na tube, daluyan ng langis. Ayan, no, daluyan ng langis yan, nagmumula dito, ayan, dadaluyan dyan, papunta rin sa kabila, papatak naman dun sa clutch system sa ibabaw, sa gilid, at papunta naman dito sa ibabaw. Ayan, dito sa ibabaw may mga butas-butas yan, oh. Sa cam, sa dulo, ano, dito, ayan, may banjo rin, medyo nilakihan na po yung butas. And diyan po yan dumadaan ang langis. Kaya kung mahina na po ang langis ninyo, konti na lang, 800 na lang yan, or 500 ml na lang, sigurado talaga, kumbaga hihina na ang tapon ng langis sa ibabaw, ano. Kaya napakahalaga mga paps, ang gawin nyo 1.4, 1 liter and 400 ml. Mas maganda po paps, mas marami, kasi hindi naman po malulunod yan, hindi naman po magkakaroon ng problema yan. Ang 1.4 liter po kasi mga paps, lalamunin lang yan ito, kasi napakalaki po ang makina ng barako, no. Yan, kaya medyo mas maganda po maraming laman, para ang talsik nung langis sa ibabaw gagapang talaga pataas, kasi talagang malaki ang makina ng barako. Ayan, kaya ito umalog nakaraan mga pap, umalog to, nagkaroon ng, dahil nga sa sobrang gamit, yung langis hindi basta nagpapalit, o kaya hindi nagpapalit ng filter, or yung filter daw nabaliktad, kaya nagkaroon ng problema. At ang mali pa dito, napunta pa talaga sa ibang mechanic. Dito nga po talaga dadalhin to. Ang pagkakamali ng ibang mechanic, nagpalit ng cam, nagalit ng ibabaw, ganun pa rin, hindi pa rin nagbago, no? Ayan pa, sinabi ko sa inyo kung paano makaiwas. Una-una, langis, ano. Pangalawa, itong tatanggalin natin filter, ay ituturo ko sa inyo. Ayan mga paps, para makaiwas, papakita ko sa inyo ang tamang paglagay niyan, no. Kailangan matutunan natin ang tamang paglagay nito, no. Hindi lang puro sira, no, mga paps, no. May tamang paglagay po kasi yan mga paps, kasi may mga oil passage yan, mga butas na dinadaanan, no. Yan, binabaklas na natin, medyo mahirap yan mga paps. Iingatin niya lang po mabasag, at ang paghihigpit niyan dahan-dahan lang, no. Ayan na mga papa, tatanggal na natin, natulak na, pinakita ko sa inyo para makita ninyo. Ayan, ayan, hindi naman po kayo magkakamali mga pap, kasi nga may yung sulat na Kawasaki nakatayo yan. Pag binaliktad nyo, baliktad din yan. Tingnan natin, ha. Yan, dahan-dahan lang, medyo matigas to, malalaman natin to kung ayan, ayan, oh, sobrang ng dumi mga paps. Oh, di ba? Pag ganyan kadumi na mga pap, papalitan, bawat change oil mga pap, magpapalit na lagi talaga para hindi magkaroon ng problema, ano. Ayan, oh. Ayan, tingnan nyo mga pap. Ayan, tulad nyan, pag ganyan nagbarado na yan, hindi na mag-aano makaakyat, kasi may mga lining na yan, yung mga nabasag na lining, pumasok na yan, hindi na makadaan. At ito naman mga pap, hindi naman talaga magkakabaliktad, no. Ayan, yung sulat,
Tapos yung butas, may butas yan dito at may butas sa kabila. Dalawang butas yan mga paps, no? Ayan. Ayan yung taas ito. At kabila naman, baba. Dalawang butas yan, no? Oh. Ayan butas. Kaya ginawa ng Kawasaki company, may pangalan yan. Hindi naman talaga magkakamali, ano? Magkakamali lamang dyan mga paps kapag ang paglagay mabaliktad talaga. Pag halimbawa ganito yung nailagay, ganitong lagay, ay mali po yan. Dapat po ang butas talaga sisiguraduhin nyo may oil seal yan, ipapasok dito. Pag ganyan hindi po ito napapalitan, maraming dumi eh. Dapat pinapalitan. Pag nag-change oil lagi, change oil, palit agad filter para laging bago. Kasi yan tumitigas yan mga pa. Pag marumi na, hindi na nakakadaloy maigi yung langis. Yung dumadaloy sa ibabaw na yan, papunta yun sa ibabaw. Yan. Nagsasala, no? Pagaling doon sa kabila, papasok at ilalim. Minsan ito yung dahilan mga paps, yung filter. Kapag napapabayaan nyo ito mga paps, sigurado yan ihina na ang daloy, ang pressure papunta doon sa ibabaw, kaya kailangan pa rin talaga mga paps, bawat change oil may kasama ng filter. Masigurado po ang ganun para makaiwas sa ganitong gastos. Kasi ang Barako mga paps, napakamahal talaga ng parts nito. Saka mahirap maghanap mga paps, kahit sa mga online wala ka basta-basta makakakita nitong mga parts nito ng Barako. Sa malalaking shop lang talaga, sa kilalang shop talaga ang mayroon nito sa mga brands, no? Kaya sa Laguna sa company, alam mo nasa Laguna po ang company nito, ang Barako. Ayan, sinishare ko lang sa inyo mga pap, ang paglalagay ng filter. Tatandaan nyo mga paps, no? Para iwas magkamali. Pag nagkamali po talaga kayo nito sa paglalagay, kailangan ganyan nalagay yung butas, yung ipapasok naman yan. At sisiguraduhin nyo mga paps, mayroon yan lock gasket na dapat ganito rin ang bilhin ninyong filter pambarako. Wag po kayong gagamit ang iba kasi minsan hindi compatible at hindi tutugma, sisingaw lang at din masasala ang mga dumi. Napakahalaga pa rin pa kasi kapag tama talaga yung filter para may iwasan ang ganitong sira sa motor. Ayan po, sana maintindihan nyo ang share kong ito. Ang tutorial, basic tutorial lang po ito. Maintenance, preventive maintenance para maiwasan ang ganitong senaryo, problema. Okay. Please subscribe na lang po sa ating YouTube channel. Please follow my FB page. Kung nais nyo magpagawa mga paps, araw-araw kami open 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. Araw-araw kami open. Okay, ganyan na paglalagay mga pap, huwag nyong kalilimutan yan at kailangan malinis. Ayan, bagong overhaul po yan mga paps, no? At yan, nililinis na natin ng magneto. Yung connecting rod bago na yan kasi nga nagkaroon na ng damage yan. Piston ring pinalitan na rin po para bagong bago na. Ngayon paikutin natin, ikakabit natin ni magneto. Magneto yan, nililinis ko na isa-isa. Magneto cover, baklasin ko para linisin yan para pumuti. Ayan, dapat ganyan po ang paggawa mga pap, no? At ang pagtatiming mga pap, sa tutorial ko, yung unang tutorial ko rito na Barako, first vlog ko ng Barako na ganito, version 2 bago. Pag timing, panoorin nyo lang po ang YouTube ko dyan. Bye-bye nyo lang po. Please subscribe na lang po kayo mga paps, yan, marami pa po tayong ikakabit dito. Ayan,
sinishare ko lang po sa inyo para magkaroon kayong ideya. Okay, yan po mga papo ang ating ginawa na barako. Nagpalit na ng timing chain kasi ang timing chain nito mga papo humaba na, hindi na pwede, no. Kumbaga nag-expand, humaba, no. Bago na yan mga papo, tinan ninyo, bagong-bago na yan, kaya hindi na humaba yan. At ito may problema to, kailangan pa rin itong palitan para bago na. Okay, araw-araw open si Mechanic Doctor. Kung nais nyo po pagawa, araw-araw kayo may open. Okay.